No? Salamat sa Ginoo. Now, there's a saying from George Washington. Nabata diha? Ay, nadik ko, no? Oh. So, yan na siya. Na ay saying ni George Washington, impossible nga, it is impossible to rightly govern a nation without God and a Bible. Nakatagbo na mo, anak? So, imposible nga may sakto ni magdumalang sa kanasyon kung wala ang Ginoo ug ang Bible. Agree ba ta? No? Dili gyud magkadibao ang kalibutan maigsoon, walay Ginoo, walay Bible. Now, if mukaon ta maigsoon, usapon jud, no? Haman to si Summer. Pakad po na to si Summer siguro, ako pong apo, at usapon, pero usahay ka na bang mag-ugong sa baba, no? Dahil usahay, supsupon ra, dahil dili pa gyud itulon. No, yana ba? So the same applies na siya sa Word of God. Na kumukaon, takaon, jud. And i-apply yun na ito mga igsoon. Amen ba? Kaya kung dili na nato kaon, di na to tunlon, di na to i-apply, malunusan ta, spiritually drained, magutom ta kayo, grabe yun kayo ang pagkagutom. And because the Word of God says in Matthew chapter 4, verse 4, napaba mo niya si Mabaw? Amen. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, mo na maigsoon, nga karong adlaw, karong kabuntagon, atong pagkaisgutan ang pulong sa Diyos, maghangyo ako sa pagtindog, we will not make any declaration anymore, because si Pastor James, grabe ang iyang declaration kaganya sa Bible. Manindog ta mga igsoon, hallelujah, to end the August series about Community Connect, let's open our Bible in Hebrews chapter 10, verses 24 and 25. Hebrews chapter 10, verses 24 and 25. Then mo follow dayon ang Matthew chapter 5, verse 16. So, unahon na itong Hebrews chapter 10, verses 24 and 25. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Matthew chapter 5, verse 16, in the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Mag-ampo kita. Among langit ng namahan, salamat kay Lord, kay kayunan, ng gihatag ka namo, o salamat sa imong pulong. Karon Ginoo, let the Holy Spirit will work in our midst. Salamat kay Balaang Espiritu. And Father, I am not worthy. I can do nothing without you, God. And let everyone have an open mind. Maninawaton nga kasing-kasing o God. Sa pagkadawat kami sa among portion according to your word, O God. Salamat kay Lord. Kining tanan ang mag-entrust nga na kanimo. Thank you for making us worthy to receive your blessings. In Jesus' name we pray. Amen. Magapanglingkod mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Ingon si Pastor James nako, Pastora, murag last sa July. Pastora, ikaw mo oy amo ka invite mag-preach last Sunday of August. Dayon mi po, sige Pastor, di siya nga, pero ikaw lang pili, kung sa imong iwali. Ano, Pastor, ko, sige, una-una, maayon nida, kaya ako'y pabuto no, kung sa imong iwali. No? Pero, pag 2 weeks before na, uy, kasi ima kong sunod-sunod anyuhang simba. Kung lang, community connect, murabi po sila mga Pinoy niya, ako hapon. No? So, dapat ako, community connect po ko. No? So, mao na siya maigsoon, nga, ang atuwa karon to what community you will be connected. Now, community inside your circle, and number 2 is community outside your circle, mga igsoon. Inside with the believers, in church and in community, in same faith. And outside your circle with unbelievers. So, karon mga igsoon, but I have to tell you nga primarily we are connected with God. Amen. So, sa giwan diya sa ato ang text to my son, diri makita nato the importance of unsa gayud ang community or a fellowship in the Christian faith. The writer sa atong diha sa atong teksto nag-desire na siya og nag-remind
sa believers the significance of unsa kay importante of gathering together, coming together, having a fellowship, and creating a community among us, mga igsoon. O kini siya nag-establish ang foundation nganong importante kaayo ang fellowship, nganong importante kaayo ang community. Now, ang matag Kristohanon, mga igsoon, gitawag kita nga mahigugma sa atong isikataw. Agree? O maghimo kitag maayo sa atong isikataw. So we believers, na kitay responsibilities ngadto sa uban for their welfare. We are called, gitawag kita maigsoon, to live in a community, to have that fellowship together, to stir up one another, maigsoon, to encourage one another, especially nga makita nato nga nagkaduol na ang pagbalik sa atong buhi nga Dios. But you cannot fulfill this call on your own nga ikaw ra mag-isa-isa ra gyud ka. You need somebody or you need two person na mag-collaborate mo, mag-corporate efforts mo, mag-cooperation mo, mga igsoon, magkasinabot mo, mag-fellowship mo together, mag-work together hand in hand, na magpukaw, mag-stir up sa matag usa. Higugmaon ang isang isa. Dasigo na matag usa. We should have a fellowship together sa atong mga isig ka tao, especially kani karon inside our circle or the believers mga igsoon. Now, walay stir up may tabo kung ikaw ra usa. Amen ba? So you must bring kaganihan no may man to kaniya nga next Sunday magdala kag isa so lamiag gyud ato no. O kini po may igsoon in our circle, in your circle, you must bring together. You dili ta magtapok ta, mag-prayer ta, or magtapok ta, mag-fellowship ta, magtapok ta, ato ta sa dahilayan, tanawa to, o naglibog na ko, tao ba tong isa, o istatwa ba tong isa, naglibog na ko, tao man dahil yan, kato man din sa pagsugod. So, yan na, Maigson. There's a command, katawa, bagay ko ato, no? There's a command to gather, to assemble, magtapok, to make a community, to have a fellowship together. O kanang panagtapok Maigson, kanang magtapok ta, no? Like for example, the Dokimos. Magtapok, it's not just a routine, or it's just not an obligation, but usa ka na gitawag og core value rooted in God's design for His people. Gusto gina yung mga tao magkatapok. Gusto gyud sa Ginoo nga maghuyuyay ta oy lami kaayo nga sige mag-prayer taon niya pag human mga untag nilungag nga saging nga naman kakaginamos diha o something yana, di ba? Enjoy kayo o not literally nga adto ta sa kuan ana adto sa mahal usahay adto ta kay libinag na mga panalangin sa Ginoo no adto ta may labi diri nga kapihan o something yana, no? Pero simple fellowship mga igsoon mabless na ang matag-usa nga imong kakuyog maigsoon. Kaya nga no, oh how good it is when brethren dwells together in unity. Magkuyog mo, pero ang usa to sa north, ang usa pa mo sa south, or ang east or west, di mo magkasinabot, so dili na. Pero importante na apod ang unity within us. Amen ba? Now, ang atong text usab nagtudlo ni nato mga igsoon, that if you are a believer of Christ, your presence, ang imong presensya o ang imong involvement in a corporate activity together with the body of Christ is what tawag natong mandatory. Mandatory not to forsake. Gingumin ang dili gyud biyaan, kinahanglan na gyud ang Christian gathering or not to forsake sa panagtapok, not to forsake fellowship, not to forsake the community that you belong. Because sa inyong taliwala, mahimaya ang atong buhay nga Dios, lipay kay si Lord ana mga igsoon. Kana magkatapok bitaw as community of faith with same purpose. Kana mga same spirit. Together mag-pray, mag-worship, mag-evangelize, no? Kanihara ba no? Kato praise God ato pakpak atong buhay nga Dios bisa kato bitaw bag-o nga mga nabaptize. Lami ato oy. Nindot yung kay glory to God, no? So mga igsoon, kung magtapok ta, mag-provide na siya mutual encouragement. No?
makatudlo po ka, you can teach together, we will worship to God together. Ang atong Ginoo mahimaya gyud siya, and the sharing of burdens kanang kabantay muna pagtapok ka. Kanang kuan bi, kanang kinahanglan jud ko ninyo ay ngano matapok ka. Uy, ali diri kay naay kuan ko no, naay share sa kuan. Ay jud ko problema mo ni bla 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 bla. Like kung mana mo ana day. Sige sige. Sige ma. We will hold our hands, we will pray, and we do believe the power of God and the goodness of God nga maabot jud masulbad imong problema. Amen ba? So yan na maigsoon. When we come together, adunay kay gayunan nga malig-on ang matag usa. Kay kung adto ra ka sa imong balay, sige ra ka kanana swipe usay nga sa Facebook. Lahi ra gyud maigsoon, luyang gyud ka spiritually, no? Lahi ra gyud. Dahil pagkahuman na ba na singhab din ta ba? Labi na ka ng hala wa pay nilungag. Tingali kay giuna man ang ana no. So lami gyud kay maigsoon na welcome. Patapok na punta, magsabot-sabot ta unsay kayuhan, to win souls, unsay mga pag-agi maigsoon yana. Nindot kaayo ang pamagis Ginoo. Gusto gyud siya og community, gusto siya og fellowship ng all the believers in one faith magtapok gyud mga igsoon. Amen ba? Community connect. So, mo na kun ay ma-discourage kuan na dayon atong follow up po no makabantay man ta maka-discern man ta inaluya man si kuan wa man may absent man to si kuan ang yang bangko lagi ka wala lagi galingkod kabantay mo ana no kanay inyo hang panglingkuran na iban mo tul-tul gyud dito og lingkod no nayana nga huy baka wala gi si kuan di po ta kaingon ay may balhin ang bangko oy talagsar gyud na sa church talagsar gyud ba ingon wala si kuan wala gyud kay mo tul-tul mo to si ang bangko no yana gyud kasagara maigsoon so mag-encourage kita sa atong matag-isa maigsoon. Okay, so we have to think others inside our circle. Mao ni atong giuna karon maigsoon. Now karon ganahan kay ko ani maigsoon maguna-una jud ko pastorang una-una mo ganahan. Oy, ganahan kay ko ni 1 Corinthians chapter 12 verse 21. Mayon no, the eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. Mo na ba? So, igisabutan na nga, ang mata ba, muingon siya sa kamot, oy, muingon siya ni kamot, oy, wala ka na akong kinahanglan. O muingon po sa ulo, nga to sa iyang feet, oy, wag ka na akong kinahanglan. Kung ato i-worsen bitang sitwasyon, muingon palanlitan si kamot, oy, ikaw tiil, wag kay pulos, putlon ta ka, kay di ko ganahan mo. Or si kamot, baka muingon baka nga, huy ulo, wag kay pulos, putlon ta ka, kay di ko ganahan mo. So yan ang maigsoon, we cannot say that. Okay, every part, every member of the body of Christ is vital and valuable. Importante, lingihan mo tapat, importante kay ka. Importante kay ka, you are part of the body of Christ, dili gud pwede. No, dili pwede. Pwede di nga ang body of Christ walay liog. O, di po pwede. Masiparit si ulo. Or wala batakahay. Tiyan. No, namurag maglutaw na, nanggal na. No? So, sa tanaw na to, Proverbs chapter 27, verse 17. Chapter 27, verse 17. Iron sharpens iron, and one man sharpens another. So, out of this verse, ako rin siyang i-illustrate ha. Kay, this could help other grow and stay strong in their faith. So, for example, nakay habol nga sundang. Sundang ni, kamutra rin siya, pero isipa lang sa niya sundang ha. Okay, sundang ni. Dayon, ang imong kamot, may imong gamiton pagpahait sa sundang. Imo din siya hapo-hapopon. Hapo-hap sa putaw. Putaw ni ay kalibot. Kini kamot ni. Hapo-hap sa putaw. Mahait ni putaw, dili. Okay. So, kuha ka o putaw. Putaw na ni. Putaw na po ni. Imagine ninyo ha, puro si putaw. So, what? Unsa man pagbaid? Ang pagbaid yan, no? Bali na pod. Ana na pod. Bagid na pod. Usay mo, ana na pod. Pero walay magbaid ng putaw nga, no? Na parallel? Wala. Likewise, true friends are not the people who always agree with you. Ang putaw, dili man na anaon ni mo permi. Anaon man na pagbaid. Tanaw ang posisyon, ang kinig-usab gana.
Yan na ang pagbaid, may igsoon. Ang imong tinuod nga friend, dili maulaw o mahadlok mo istorya nimo. True friends mo istorya, mo badlong in a loving way, o gusto o kaayuhan nimo. Agree ba tayo na may igsoon? You need to be with brothers and sisters na kanang, kuan ba? Naguna-una nimo, nga dasigon ka, naguna-una nimo nga i-stir up ka niya. Kanang naguna-una siya nga, gusto siya nga malipay ka. Gusto niya nga, kanang mga naong ba, saya ba? Dili ba ka nang gingon bitaw sa kalibutan nga, iyag daw nagway, no? Kay murag yung kasangatan, 2 ka kilo nga baboy. Diba? So, kinanang hapit ta. Dili ta mag-gol-gol, magmugot-mugot, no? So, yan ang may son. Kinahanglan jud ang atong isikataw, mahimo kitang galamiton sa Ginoo to stir up everyone, no? So, amen. Now, karon, when a person interacts, collaborates with a friend, it brings out the best qualities in both individuals. Which, kana nga best quality, dili na niya ma-achieve og siya ra usa. So the best quality, kanang output is ma-achieve na kung mag-usa within the community. Dili kay ako ra man ni siya, ako ra gyud ani tanan. Dili, lahi gyud siya maigsoon. So dili lang kay kana bitang makaingon ta nga kanang gusto nimo nga ikaw ray dasigon. Kinahanglan you are also a cheerer to others. Cheer up! Mana cheerer! Kinsa may nakaagig cheerer diri high school, biya ko, tigtungtong man yung ko sa imabaw, kay gamay man ko, no, magkuan, ato sa imabaw, no, masipyat ato, hagbong ta, acrobatics, bro, karon lahi na, mas worst, hadlo kayo, no, matag-as na yung kayo, so yan na, pero kung mag-cheerer ka, cheer up, na, maglamig yung kayo mong paglasig, no, dilibitaw yung nga, so, uy, maglasig ta, hindi mo na, pagdasig, uy, ay kaluya! Ano ba, no? Oh, kinsay mahilig with tennis player? At tennis, I mean. Okay. So sa tennis, Alexandra Yala, ay pagkalamig sa Philippines, no? Nakadaog siya against Clara Tauson of Denmark, no? Tennis, no? Tennis ay lahat. During sa US Open Tennis Championship. Now, ang pag-cheer sa audience, take note ha, daghan man kayo, go Yala, go Alex, Alexandra, babae din sila. Go Alex, go Alex. Ang pag-cheer sa audience, mga igsoon, dili mo automatic na, tungod kayo nagdakang nga cheer, daog diretso si Alex. Or, katong pag mga cheers na daghan kay, go Philippines, go Alex. Wala to nagpasabot nga tungod sa kadagan sa cheers, automatic daog dayon si Alex. But ang may tabo mga igsoon, nga katong mga cheers, maka-inspire to sila, maka-high moral ni Alex, ibis kapoy na kayo, ganado kayo mo hapak sa bula, lami kayo, lami na, go Alex, you can do it, go Philippines, inspiring. Kung nakadaog yun si Alex. So mga igsoon, gamiton ka sa Ginoo to cheer up, mga kaigsuunan, kinsa tong wala na diri, bisitahan, make a community. Katong bago pa, I know you are not in the wrong place. You are really in my home church. You are in the right place. Pakpakan tuboy nga Diyos. Dahil katong naluya na, dili na to yung na, ikaw, mabiyaan jug ka mo, ato na mi sa langit, ikaw, bili na ka diri. Dili tamiyaan na magsumi. Sa mo to kaluya, kami nag-judgmental kaya na sila. Oh, moana man day na. Hello! So, dili kita tamiyaan na magson, no? Kaya tinuod na ba nga niluwas magson sa usawan pa nato, no? When we heard the message of truth, the gospel of our salvation, sa dihang bituo ka kan Jesus Christ, we were marked in, gimarkahan ta with a seal, no? Gisilyuhan ta with the promised Holy Spirit, gatagan ta sa Dios sa Espiritu Santo, gisilyuhan ka maigsoon nga iyang gisaan nga timailahan nga kita iya na. Praise God. Kana nga Holy Spirit maigsoon, mao na muhatag nato mo na kasiguruhan. Sa English pa, deposit guaranteeing our inheritance nga madawat gyud nato isip iyang mga anak. And sa Dios maigsoon nga maangkon gyud nato ang higpit nga kaluwasan. Woo! Glory.
O na, magbalik kung basa ni Ephesians chapter 1 verses 13 to 14 kay ganahan, kay ko, no, kapila na kung ganahan, no, ganahan, lamig yung kay mapulong sino. So remember, maison ha, kausalang namatay si Kristo, no, aron mapasaylo nga itong mga kasalanan. In Christ, kang Pastor James, ganahan ko pag yung madal, pagtaan-anan na sa TV, sulat lang dahil ko sa notebook. In Christ, grace is guaranteed. Outside of Christ, judgment is certain. So, dahil may son. But if makasala ka, kana, kaya nung malutuson mo dito sa uban nga, perfect ba na sila? But if makasala ka, mangayog kitang pasaylo sa Ginoo. Anaa tay advocate. Manlalaban ba? Magpakiluoy sa amahan alang kanato may son, si Jesus Christ. Muna, ganahan po ko. 1 John chapter 2 verse na, di may son. Kumbaga, yani ba, i-dramatize lang nato ni. Dili po ni paraphrasing. Muingon po doon, nangayo ko panalitan ng mapalitan karon si Pastor Asen. Mangayog pa sa ilos Ginoo niya. Muingon din si Jesus Christ dito sa amahan. Amahan. Naamay nangayog pa sa ilo ni mo. Pasayloan na kay ako binang ipaulaan og dugo. Ako binang ipakamatyan. Yang anak kalam, yang anak ang nindot, ang kaluwasan, diya kang Kristo. Kay if masave na ta, kanig yung karoon yun, kung masave na ta, mamungag yung tamang isuon. Mao na fruit of the Spirit. Nga naman, kay nga kung naa ka, makasala ta may isuon, maulaw kita, kanvikon kita, kinsa may di maulaw makasala kita, maulaw ta, halulur po sa ilong ako, Ginoo. Kay nga gisilyuhan, biakas balang Espiritu. Jadi ita maulaw ana nga balang Espiritu mo review, mo guide nato, mo check nato. So kita pun makahimo kita pagbuhat og mga maayo. Kay convict man ta sa Holy Spirit, and the fruit of the Holy Spirit ang siyam, goodness, kindness, love, etc. Daghan pa. Siyam kabuok. So dili ta ana makonvict to do it. Mao na maison nga mogawas yun ang atong prutas tungod kay nasiliuhan na kita, naluwas na kita wigsoon. Pakpakan na tuboy nga Diyos. Kung kaganiha, no? Nakari ko lang, Lord, oy, si Jemima kaganiha, naapa diri, kung ala, oy, naguna-una makagwali. Pag-abot po rin katong sa worship leader diri, nag-mention na po siya sa akong yapyo sa wali. So, everything is, naka-anak ba? Hanay sa Ginoo. Kaya nga naman, in Exodus chapter 17, verse 18 to 13, kabalo mo igsoon dito sa Rephidim, ang Israelenhon gisulong sa Amerikano mo, ito yung gingon, gisulong sa Amerikais. O kini si Moises maigsoon, nag-instruct ni siya kan Joshua nga pagpili ang mga tao nga makigubat sa atong kontra. While anang pagkaugma, mutindog siya sa bungtod, si Moses. Dala atong sungkod sa Ginoo. So, gubat na. Si Moises, kauban niya si Aaron o si Hur. Take note mo yung sun, kani si Hur, dirirag yun, bingtunga. Dirirag yun mo ni mabasa si Hur. Wala na yun siya yun, wag yun ni siya mangilog spotlight, oy, sikat ko, kanadaon, kay usak ko sa gamit, wala. Pero gigamit siya sa Ginoo yung sun. Bisan pag naay mga ulawon niya, kung gamiton mo sa Ginoo, gamiton mo sa Ginoo. Kung naay mga ulawon niya, nga hadlok ka ni mo, nas Pastor James, wala kayo ko, maulaw ko, kumusta na Pastor James? Pero gamiton mo sa Ginoo, may yun na ganyan, pagkakatanaw. Gusto kong gabarin baka nagigugma ka sa Diyos, pero yung istoryahan din na to, padawatan ng Jesus Christ, padayagin mo sa Ginoo, may suon. Ano, no? So, balik ta, kay mawala niya, tas passing. No? So, pagkauma, nagubat na, si Moises, saka na dito, ba ni Aaron o ni Hur? Karon kay tinuod yung gingon, nga kung maubusin kamot, hagoy mo daog man ang Amerikanohon. Kung ipasakay ang kamot ni Moses, mudaog ang Israelinhon. Nya kapoy biya, kamukuno. Kapoy biya kay musikang isa, no? Ang uban gani, di gyud maabtan og 20 minutos o pila ka minutos, manghaw yun yung mga kamot. So, ang naitabo mga igsoon, abti kay ni si Aaron o si Hur. No? Gakuha silang bato, kay matindog rabi na si Moses, no? Gakuha silang bato, ipalingkod nila si Moses. Then, giisa ni Aaron ang usa ka kamot ni Moses, dire na po spikas, gagunit po si Hur. Kaya nakita yun nila kung maubos yun, pildig yun ang Israelinhon.
So, mingdaog, no, laktod pa kay istorya, mingdaog sila Joshua against sa mga Amerikanhon. Sa instruction ni Moises, ngadto kang Joshua, kamo gyud ni my home church. It's an act of delegation na nag-highlight sa importance of shared responsibility and effective leadership within a community. Si Moses, mga igsoon, gisaligan, no, gi-entrust niya ka Joshua kanang a crucial task nga, o sige, pagpili og mga tao nga mugubat, dili mugubat against sa atong kontra, dayon pagkahuman ana kana sila piliya. Pili na si Joshua diri og mga tao para mugubat sa mga kontra sa Amerikanhon. Muadto pa si Joshua, "Uy Moses, kanang nakapili na ko og kuan ka buok 100, okay ra ni?" Dingon po si Moses pultan, okay ra na. O sige, adto na po. Pag mo po adto na po si Moses, si Joshua. Dingon po, "Uy Moses kanang unsa man kanang balik na siya diri Moses day." O Moses unsa man kanang mugubat na mi. O gubat na dito. Balik na po si Joshua. Dili na ba nahitabo nga igsoon? Moses instruct kaniya si Joshua katong crucial task, showing that leadership not only involves decisions, but empowering others to contribute for a common good. Gi-empower, gi-entrust, gitagaan og responsibilities, ug kanang responsibility iyang gibuhat nganuman the leader himself empowered sa iyang mga sakop nga makabuhat. Mao na bang-abot sa una dili karong adlaw. Pastor nindot kay mga sakop pastor. Ay ginana ko, pastor nindot kay yung ano kana ana kay anak ko lagi sa kuan lagi sa Facebook ana siya. Mahalas pastor ay wa mo kabalo pero diri na nako natugkad. He's not glory to me. Ana pastor. Ay sila ra ana. Ila man ay si Wayne mga pastor dito, sila pastor June, o sila si kuan kinsa nang pangalan. Pero kauban pa to, mingon laki. Ako ginagipilaran ay. Ako gibuhat anak tanan. But what your pastor did, na-delegate siya, nag-mentoring siya, ka-empower siya ninyo, o ayaw yun mo kalimot mag-ampo sa inyo ang head pastor kang Pastor James. Pastor James, wag yun niya gikuha ang gidawat ang credit. He gave the credit to his flocks. Yaana, maigsoon kanindot yun sa Ginoo sa iyang pagporma sa kasing-kasing. Wala na gisolo ang spotlight. Kada bitaw karon, ako ron sa hayagan ra, wala mong hayag ino. Mo ni spotlight. No? Then kung ako pas Pastor James, ako anin tanan. Ako anin no. He gave the credit to the brethren. Sila ana pastor. Pagkakita na ako karon, pagkita na ako pastor, "Uy pastor, nindot kayo church pastor. Uy, so many nindot man kayo na miss kay ko lang ko na everything ana nya sila na nagpagtan-aw na akong gi-orient kanya ni Jemima pag-anay ko. Grabe no. Di naglihok dito na ay usher na ay tanan kanang delegating, assigning, nagkuha na yung mga, you can do it, announce yun, dili tapsi torbi, planchado kayo. Di ko mahuman aning daig. Praise the Lord. Pagpakan tuloy nga Diyos. So you are in a circle, serving and working in a true community of true believers of the Lord Jesus Christ. Praise God. So the support Moses received from Aaron and Hur. So, di ba, sikat niya si Aaron, nakailan na gitang ka-Aaron, daghan siya na starring. So, ang katong pag-assist ni Hur o ni Aaron kang Moses, sa dihang kapoy na kaya makamot pa mga ison, usa ka naka-testament to the importance of community assistance. Kano mag-assist bitaw ka kini nga community? Dili sige pa, moingon padalitan si kuan si pastor o pagbuhat mo kuan kanang fellowship kana pagman ay kamo na bahala diha. Uy, bahala na ko diha kay basta kay uli na ko dire. No. Na-acute.
the importance of community assistance, especially ni atong nagkaluya. Kadtong murag ka na bitang giingon nga, see you now, see you later, see you no more. Ako ano may karon Lord. So yan may suno. So si Aaron og Hur nagunit sa kamot ni Moses, nag-symbolize na the idea of carrying each burden. Kana bitang naay mo igsoon. Nabugatan siya, tabangis siya, no? Kani ba may ihatag nato tanan sa Ginoo kag gamiton ka ng panahon nga nakita man nimo how unsa gyud kabugat ang idala sa imong igsoon, sa imong kauban in the same faith na nabugatan siya. So this corporate effort na atong gitabangan si Moses, ni Aaron og ni Hur, nag-emphasize na the significance of standing together and supporting one another. Mag-support ba ta sa matag usa igsoon? Bisan paglisod ang panahon, bisan lisod pa ang sitwasyon, nag-reflect ka na the essence of true community spirit. Within your circle, himo gyud ang mga pagtabang mga igsoon o pagdasig mga igsoon. So the relevance of this passage, nag-remind ni unsa gayon ang need nga magsalig sa Ginoo in our daily struggles. Kay grabe man gyud silang Moses, no? Sa Ginoo man gyud sila. Bisag gisapot-sapotos Moses kay kamo kunoy dala maglisod kay tanang sa among church gamay ra man may pila ra ka lugas. Nya kang Moses pila to ka buok. Dili ba gyud dalim. Naglibog pa gyud ko giunsa pag-relay ang instruction nga wa may cellphone kaniadto. Giunsa buhat ra gyud sa Ginoo my son. So kani ang relevance ani nga passage sa Bayson, nagkuani siya ang nasyang significance of community and support system. Unsa inyong mga pamahagi may son, diha sa inyong, let us say, like Dokemos disciples, unsa ilang mga pamahagi, o usa pa nga lain nga mga grupo, daghan kay mga unique nga mga ngalan sa inyong church pastor. Ganahan kay ko. Maganga ba kanya? Like po nung dito po kayo siya. Unsa ni siya? Nindot ka kayo siya. Lumi ka siya utok, no? Ana, dami kayong wisdom sa Ginoo. Amen. Praise God. So, we are really encouraged to trust God. And lean on one another, kung nabukatan, for strength and guidance. Ay kalimot my son, we have a responsibility with our code, with the same faith. Praise God. Now, number 2. Ano sabi? Okay. Ang number 2 is we will be connected outside, no? Outside our circle. Unsa nga community outside our circle. So before ng Matthew 5:16, Jesus has begun his public ministry performing miracles, daghan kay nanguyog niya sa iyang mga tungod sa iyang mga kanang teachings, mga igsoon, mga milagro. And in the last part of Matthew chapter 4, there's a large group of people na misunod kan Jesus Christ ba? Then misunod to sila tungod sa teaching o sa mga miracles, mga igsoon. Actually, katong mga tao, they came from various kaning regions or composed of diverse audience, balagkalandrakas lang, daghan kay, subali mix believers and skeptics. Kana bitong naay mikuyog lang kay nag-doubt ba siya or gusto pa siya makabalo ko ana bi nganong nga may mga milagro sa iya or curious lang gyud siya maigsoon sa teachings sa miracles ni Jesus Christ. When we reflect on the large group maigsoon that followed Jesus, it's a reminder sa atong call to share love with those around us. So be sensitive on the spiritual needs sa uban mga igsoon na not of your, luwas na bitaw ko kay, nanak ko'y kaluwasan, ako na ni, bahala na sila na skillet. Be sensitive of the spiritual needs sa uban mga igsoon. Each person diha sa kanang circle, the community outside your circle, every person had a unique story and had a unique nga need. Like, katong mga katawhan niya itong panahon, kita po, we can gather people nga
we can share the good news about Jesus Christ. Magpagamit ta sa Dios nga naay mga kalag nga makaila sa atong manluluwas. And remember always, salvation is a sovereign act of God, rooted in grace, by faith alone in Christ. Usay mo aton, present the gospel, preach the gospel, and God will do the rest. That people will accept and believe the gospel. Kaysa kung saan pa na nimo, di na ikapos Ginoo. Ingon ang maglutong ta na lang ka, di mo ka musugot. Uy! No? Nakana maluwas cute siya. Through Jesus, nga si Jesus Christ, gina man luluwas. Amen ba? Now, dayon sa kaistorya, dugay na kay nina ako makuha kay nung dugay na pero paraphrasing na lang ni ako may suna. Dayon sa kaistorya nga dayon sa ka-family, gidala sila sa ka-hotel. Gipasulod sila dito sa ka-room, no? Ito man mo di ko kay ano kung sa ilahang ko ano. So, karon perting pangaligo. Kasi ilan na yung place, wala ko tubig. Hulaw. So karon perting banaw sa tubig, ang kwarto na puno tubig, hanto mi adto pa sa labi. Ang tubig, perting nagyang banawa. So ang katong taga-hotel, ming check sila sa room nga, ngano man nga perting man basaa. So pag adto na hastan, ang katong perting pangaligo nila. Hala, kuan jud ka nang imagine bitang mga bata bitaw nga mura na hinangok madaghang kay tubig. Hala, tapisaw yung mais tubig, pero perting nang baha-baha. Ug nakita sa katao nga ang katong iyang gripo, ang faucet, gitangtang niya ba? Iyang gitangtang. Then bangta na siya, ano imo nang gitangtang? Bingon siya, ako ning dadon sa among lugar para makapaagas ko og tubig dito sa among dapit kay wala gid tubig dito. Not thinking nga katong gripo or faucet dili gid moagas ang tubig ug dili gid siya ma-connect sa source of water. So mga igsoon, yan ang tao. Above all, importante kay nga unbelievers, makonect yun sa Ginoo mga igsoon. I-share yun nato ang kaluwasan, the gospel, the good news. Inon yun nato, if wala pa ang Ginoo, amot lang, maunsa ang itong kinabuhi. If ang tao disconnected sa Ginoo, not connected sa Ginoo, ako ginisir, and this disconnection can lead to a spiritual death. And that spiritual death, sa kuan na gina siya. Imperno na di siya maigsoon. So yan na maigsoon na Matthew 5:16 emphasize nga the light as a representation of living a life that reflects Christ's teachings. Walay tao nga magdagkot og lampara aron lang tabunan niya. Now naay karaan ba nga kuan? Karaan nga version nga sa una wala may timbangan, gantangan ang tawag. So nag-research ko unsa koy gantangan, gusto ko makita gantangan na picture. Ana ko cubicle, a cube with hollow inside. Di mo ko unsa man pag in English oy. Typon pag gantangan. Agawas ang gantangan. No? So walay magdagkot og suga pag kuman ibutang sa ilalim sa gantangan, mao na sa karaan maigsoon. So kinahanglan ibutang na strategically located, ibutang na sa place nga aron makita gyud ang hayag. Dili kay taguan siya mga igsoon. So kitang Christian mga igsoon, being the light of the world, instead of hiding your light, mura man lagi dili na siya Christian, Christian. Mura lagi dili siya Christian. So ipakita unsa man na may Christian nga magmugot, lingiyan na mo tapad ug namugot ba na? Kay tanang Kristohanon tang ginuwas is smiling. Amen. Praise God. So yan na maigsoon, kinahanglan makita gyud nato kahayag maigsoon, walay luwas nga magmugot ingno nato sa langit, walay gamugot. Amen. So lingiyan gyud tapad ingna gyud sa langit ra ba wala bay mugutay, no? So sa my home church walay magmugot. Mao na siya. So my son, if we cannot connect with God, we cannot connect also with others. Same principle na siya, my son. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. Then, and the second, unsa ba to? Love your neighbor as yourself. So, gi-appeal na niya, usar ba gipangutana no sa kuan katong law expert sa Pharisees, usar gi pangutana, pero i-appeal yang second nga naman naka-encapsulate, nasulod sa murag capsule ba ang duha nga wherein nga kun sa dihang naa si Kristo sa imong kinabuhi maigsoon, unsa may mahitabo maigsoon, may gugma gyud ka sa misig ka tawo. Kung wala ka ni gugma sa Ginoo, di ka may gugma sa misig ka tawo. But sa dihang may gugma ka sa Dios, bisag lang dili pa lababol, may gugma na lang gyud kaniya kay ingon ang Ginoo.
Nagugmao ni si katao, sama sa pagugma sa kagalingon. Amen ba? So yan ang mga igsoon. When we cannot connect with God, we cannot also connect with the believers and unbelievers. So to what community we are connected? Connected inside our circle and outside our circle. And primarily, madala kining duha ka circle dito sa atong buhi nga Dios. Amen! Praise God, hallelujah.